just a second. Think about your dream life. Dream life. Imagine it. Feel it. Feel it. You have the power to make all of that happen. Ain't it funny how love hits you when you least expect it to? Anytime, any place, it can come right out of the blue. I thought it was Risha, masasabi ko sa'yo na masaya ako dahil ikaw yung mapapangasawa ko. Sana ikaw na yung meant to be ko na habang buhay na tayo. Hindi tayo, kahit anong away man, kaya nating lampasan yan. Sa tiwala lang, and then mahal na mahal kita. I promise I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever. Nakilala ko siya sa Nauhan, bayan ng Nauhan. Hiningi ko yung number niya, and then Ngayon, binigay ko naman sa kanya. Sabi ko pa nga, mamaliin ko yung number ko. Pero sabi ko, kawawa naman. Kaya binigay ko na yung tunay kong number. Maya-maya, tumawag siya sa akin. Ngayon, akala ko kung sino. Yun pala siya. Hanggang sa nagkausap na kami. niligawan ko siya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon. Nung araw na sumimba kami, yun, doon ko na siya araw sinagot. Doon na nagumpisa yung pagmamahala namin. I promise I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. Ang pag-ibig ko sa kanya naman ay bibigay ko lahat sa kasasaya niya. Don't let me go. Hold me close, don't let me. Andito na tayo. Tagal nating pinapangarap to, pero andito na tayo sa dulo. Sana hanggang dulo magkasama pa rin tayo. I promise I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I want. Alam ko naman na mahal namin yung isa't tsaka hindi ko rin naman siya papabayaan eh. Kaya nga hiningi ko yung kamay niya sa mga magulang niya. Paano ko sa kanila na mahal ko yung anak nila. So we hold on and enjoy the ride. After all the ups and downs, this is our time. Yeah, we hold on through this wild life. I know we'll make it count. This is our time. Enjoy the ride.
Ikaw yung kumpas nung naliligaw, naging kulay ka sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo na dumayo, ikaw yung kanlungan na nahanap ko. Kahit nung di ko alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Father Apolinario Poli Villalba, mag-officiate po ng kasal ni na Jonel at Krisya. Kayo po ba ay masaya? Amen? Parang hindi yata. Kasi may nakikita ko kanina pailan-ilang lumuluha. Hindi ko alam kung ito'y luha ng kalungkutan o luha ng kasiyahan. Naalala ko po na ako po ay seminarista pa, nag-aaral ng theology sa Tagaytay. Meron akong kaibigang babae na nag-text sa akin at ang sabi, "Hi kuya, musta?" At ako'y nag-reply at sabi ko ay, "Mabuti naman. Ikaw, kumusta?" At siya ay nag-reply, ang sabi niya ay, "Kailang, saan ka ngayon?" At ang aking sagot ay, "Dito sa Tagaytay. Ikaw, saan ka?" At ang kanyang reply, ako'y nagulat. Ang reply niya sa text ay, "Sa puso mo." Nag-isip ako ng isasagot kasi first time ko makareceive ng text na nung tinanong ko kung nasaan, ay nasa puso ko daw. At ang naisip kong isagot ay ito, sabi ko, "Huwag kang masyadong magtatagal dyan ha." Matagal din siya nag-reply at na nag-reply, sabi niya, "Bakit naman?" Sabi ko, "Kasi naninikip ang dibdib ko." Mga kapatid, ang isang tawag sa kasal ay pag-iisang dibdib o pagtataling puso. Kaya nga ang tawag kapag mag-asawa na ay kabiyak ng puso. Kaya ang ibig ko pong pagnilayan natin ngayon at pabaon kina Jonel at Krisya ay ang puso o ang heart. Ano po? Ang heart ay may 5 letra na nilagyan ko ng kahulugan na maaring dalhin-dalhin mensahe sa kanilang buhay, pag-aasawa at pagpapamilya. So madali lang po itong tandahan. Ang unang letter sa salitang heart ay letter H na nangangahulugan ng holiness o kabanalan. Sa buhay mag-asawa po, napakahalaga ng buhay kabanalan. Ang nakapaloob dito ay yung ating pananampalataya. Mayroong pananalig at paniniwala sa Diyos. Kumikilala sa isang Diyos na makapangyarihan, na may likha ng langit at lupa, lumikha sa atin at sa atin ay nagpapala. Bahagi ng buhay kabanalan ang pagdadasal at pagsisimba. Merong mga tao na ang huling simba pa ay noong First Communion. Tapos ang kasunod na simba na ay kapag ikakasal. So sana simula ngayon ang linggo, ito isang obligasyon natin sa ating mga binyagang Katoliko na magsisimba tuwing linggo. Ito ay ikatlong utos ng Diyos na ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga. So ito po isang gampanin ng mga Kristiyano at upang mapalalim ang ating buhay kabanalan sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagtanggap ng banal na komunyon o ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang mag-asawa hindi lamang lumilikha o nag-create ng human family, but Christian family. Isang pamilya na may pananampalataya at makakristiyano. Hindi lang basta nag-aasawa, nag-aanak at nagtatrabaho. Sana maging bahagi ng buhay pag-aasawa ninyo, Jonel at Krisya, ang buhay kabanalan. So, holiness. At sana kayo mismo ay magtuwangan sa pagdadasal para sa inyong mga pangangailangan at maaaring haraping mga hamon sa buhay at maturuan din ang inyong mga anak
ng pagdadasal at pagsisimba. Madali pong magturo ng pagdadasal at pagsisimba sa mga bata kung ang mga magulang din ay nagdadasal at nagsisimba. Amen po? Ang ikalawang letter po sa salitang heart ay letter E na nangangahulugang empathy. Ibig sabihin ng empathy na dadama ng isa ang nararamdaman at nararanasan ng iba. Sana maging sensitibo sa pinagdadaanan ng bawat isa, ang isa't isa, ang asawa sa kanyang asawa, ang magulang sa anak. Sana ito ay nabibigyang pansin. Nakakalungkot po na minsan marinig sa mag-asawa. Minsan may nagsabi sa akin ng isang tatay, isang lalaki, "Alam niyo, Father, nagulat ako sa kalagayan ng aking asawa. Hindi ko alam na siya ay may sakit. Nalaman ko na lang may stage 4. Cancer na ang sakit ng aking asawa." Mag-asawa pero hindi nadadama o nararamdaman, nakakausap ng maayos upang malaman ang kalagayan ng isa't isa. So sana sa inyo, Jonel at Christian, madama ang nararamdaman ng bawat isa. Kaya nga pinag-iisang dibdib, pinagtataling puso upang ang tibok ng kabiyak ng puso ay yun din ang tibok ng kabiyak. Hindi magkahiwalay. So that is empathy. Hindi lang nakikita yung pinagdadaanan, hirap, saya, tagumpay, kundi nararamdaman din ang tagumpay ng isa't isa, ang kahirapan at kabiguan ng bawat isa upang magkatuwang ito lutasin kung mayroong mga suliranin at ipagdiwang kung mayroong tagumpay ang isa't isa. Ang ikatlong letter sa salitang heart ay letter A na nangangahulugan ng accountability. Ibig sabihin ng accountability, mayroong pagpapahalaga ang bawat isa sa isa't isa. Itinuturing na regalo o kaloob ng Diyos ang bawat isa. Isang mahalagang regalo mula sa Panginoon. Isang biyaya. So paano natin pinahahalagahan ang bawat isa? Kasi sa huling sandali ng ating buhay, tayo magsusulit sa Panginoon. Paano natin ginampanan ang ating tungkulin sa bawat isa? So sana ituring na regalo ang bawat isa na galing sa Panginoon. At pag sinabing regalo, ito'y mahalaga na dapat nating pangalagaan at dapat nating ingatan. Hindi lang ang asawa, kundi maging ang inyong mga anak at ang inyong magiging pag-aari at kabuhayan. So be accountable for each one at sa mga ipagkakatiwala sa inyo. At ang pangapat na letter ay sa letter R na nangangahulugang responsibility. Ibig sabihin mayroong tungkulin at responsibilidad ang bawat isa. Lalong-lalo na sa inyong magiging mga anak upang sila'y itaguyod, gabayan, pag-aralin hanggang sa makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Maliban sa responsibilidad sa pamilya, meron din tayong responsibilidad sa simbahan at sa ating lipunan na dapat nating gampanan ng buong katapatan. Isa po sa mga realidad na nangyayari sa ngayon na sana ay pagsikapan nyo na hindi ito ang sundan ninyong landas. Marami sa ngayon pagkatapos na mag-asawa, nagkakaroon ng mga anak. Ang nag-aalaga at nagpapalaki ay hindi sariling magulang, kundi mga lolo at lola, mga tito at tita o kung sino paman. Ayon po sa turo ng ating simbahan sa Catechism of the Catholic Church, the parents have the primary responsibility to educate, to bring up children as good Christians. So ang binabanggit po dito na may pangunahing responsibilidad sa mga anak ay hindi mga lolo at lola, tito at tita, kundi sariling magulang. Hindi po pinagbabawalan o hindi masama na ang mga lolo at lola ay mag-alaga sa mga apo o sa pamangkin ng mga tito at tita.
Pero sana sa inyo, Junel at Krisha, kayo sana ang maging pangunahing responsable sa pangangalaga, pagpapalaki at pagpapaaral sa inyong mga anak. Kung may magmamagandang loob ng mga kapamilya, ito ay secondary na lamang. So bilang mga Kristiyanong Katoliko, ito sana ang atin ang sikaping sundan. Ang huling letter sa salitang heart ay letter T na nangangahulugan ng trust o tiwala. Napakahalaga ng pagtitiwala sa bawat isa kasi ito magbibigay sa atin ng malayang pagkilos at pamumuhay. Medyo hirap, medyo tali kapag sobrang selosa o seloso ng asawa. Bagamat binabanggit ng iba na hindi daw masama ang pagsiselos dahil ito'y nangangahulugan na mayroong pangmalasakit, concern o pakialam ang isa sa kanyang asawa. Mari kung totoo, pero sana ay huwag namang sobra-sobra na hindi na makagalaw ang isa't isa. Ang patuloy na pagkilala, pagpapalalim ng pagkakilala sa isa't isa, sa ugali, sa asal, pag-unawa at pagtanggap dito, ang magpapalalim ng inyong pagkakilala sa isa't isa at paglalim ng pagkakilala, paglalim din ng pagtitiwala sa isa't isa. Kayo ngayon ay papasok sa panibagong yugto o stage ng inyong buhay na sana ito ang inyong taglayin. Para po sa mga magulang at biyanan, ito rin ay medyo pag-agwat na rin po sa inyo. Hindi naman nangangahulugan na wala ng pakialaman. Andun pa rin ang ugnayan sa isa't isa bilang anak at magulang, biyanan at manugang. Pero sana unti-unti nyo rin po silang pagtiwalaan sa kanilang magiging mga desisyon, sa kanilang pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Dito nyo po ngayon makikita ang inyong pagsisikap na ginawa sa kanila bilang mga magulang, bilang mga manugang. Bagamat kinakailangan pa rin paminsan-minsan ang inyong gabay at patnubay. At ganoon din ang kababaan ng loob na konsulta o magtanong kung kinakailangan sa mga magulang at biyanan. So para kay Junel at Krisha, 5 letra, 5 salita na sana ay maging baon-baon upang bumuo at lumikha ng panibagong Kristiyanong aktibong pamilya. Una, holiness o kabanalan. Magdasal, magsimba, makinig at magbasa ng salita ng Diyos o ng Biblia. Ikalawa, empathy. Hindi lamang sarili ang iniisip, kundi dinadama rin ang nararanasan at nararamdaman ng kapartner o ng asawa. Accountability, sana tugyang pansin ang pananagutan sa isa't isa. Ang bawat isa ay kaloob at biyaya ng Diyos na dapat ingatan, hindi dapat saktan at sirain, kundi dapat mahalin at pangalagaan. Pang-apat, responsibility. Meron kayong responsibilidad dapat gampanan sa isa't isa, lalo na sa mga anak at gayon din sa lipunan at simbahan. At panghuli, trust, tiwala sa bawat isa. Bilang pahabol, ayon kay Pope Francis, 2 salita na maaari makapagpatibay ng ugnayan sa mag-asawa ay ang salitang thank you at I'm sorry. Maging mapagpasalamat sa kung ano yung kayang ibigay ng isa't isa. Huwag masyado yung matindi yung demand na hindi naman talaga kayang maibigay. Pasalamatan kung ano ang kayang ibigay ng bawat isa. I'm sorry. May mga pagkakataon na maaaring dumaan sa pagkukulang, conflict, o hindi pagkakaunawaan. Kinakailangan ng pagpapakumbaba, paghingi ng pasensya at pangunawa sa isa't isa. Krisya, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Junel na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father.
Janelle, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Krisya na iyong pakamamahalin at pagtilikuran habang buhay? Janelle at Krisya, handa ba kayong gumanap sa iyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong arugain ang mga supling na ipagkakaloob ng buong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabuting mamayang Kristiyano? Minamahal kong Janelle at Krisya sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagpapawin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang bibig maglipan sa banal na sakramento ng kasal. Krisya, ito, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagkakita maging aking may bahay sa hirap at ginawa sa Diyos na biyaya. Ikaw na mga at ang Jonah Bisaya, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, niliban kitang maging aking asawa sa hirap at ginawa, sa lusa at biyaya. Ikaw lamang aking at dalawin ko ang pagkakas. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kami naging isang palad. Pagpagpiliin po sa lahat ng oras ang pagkasamahan namin nagisay at wagas. Sa puso't diwa, lagi sanang magkaisa at naway maging matatag sa hirap at ito. Sa ginhawang kumilihan ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig ngayon at kailan. Minamahal langing, Krisya at Jonel, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang namin ito, kaming inyong mga ninang at ninang, nagpapatunay na kayo'y mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Nagaspanan namin kayo tinatanggap at makakaasa kayo sa aming pag-ibig at panalangin. Pagpatunay ng simbahan, pinagtitibay at pinabasbasan ang pagkakain puso ay pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Janelle at Krisya, kailangan natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyong mga sinisilang aras. Ang Panginoon ang pinagtitipan ng ating may gawa. Basbasan mo, Panginoon, itong mga sinisilang mga panginoon. Janelle at Krisya, nagsusunod po ay nagtulong sa inyo sa pag-ibig at walang may nakatapanan. Nilulong natin sa pagbibigay sa Diyos kasama ng Espiritu Santo para sa lahat ng tao. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod sa Janelle at Krisya at pagkalooban mo sila ng sapat na kapalaran sa nasa ng mga aras ng ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Nilulong natin ito sa pagbibigay sa Kristo kasama ng Espiritu Santo para sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Jonah Bisaya, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aming pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Krisya, ito, kailan may kita pababayaran, inilalaga ko sa iyo itong mga aras na siyang tanda ng aming pagpapahalaga at pagkakalinga sa kapakanan ng ating pagiging pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako maging iyong katuwang sa wastong paggamit at nangangasiwa ng ating kabuhayan. Kahit san man maparating, hanap pa rin ay iyong lambing. At kahit ano man ang mangyari, sa'yo pa rin uuwi. Palagi
Bumabalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo iyo ako. Can you feel it? There's a rushing wind at our back, and we're rushing in. Don't even know where we'll land. Can you hear it? There's a steady sound getting louder as our feet touch down. Follow the night until it's ringing out loud. So we hold on and enjoy the ride. After all the ups and downs, this is our time. Yeah, we hold on through this wild life. Sa both side po namin family sa Bisaya, tsaka po sa Bibo, tsaka po sa Patular at Garab. Maraming salamat po. Salamat po at pumunta po kayo at tsaka mga kaibigan ko po at trabaho na po kayo. Maraming salamat po sa nagpunta at salamat din po sa lahat ng tumulong. Maraming salamat po sa mga kamag-anak po ng Cisco, tapos sa mga tumulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Kahit wala kayong tulog, nandiyan kayo para tulungan ako. And thank you. Kaya sa kumpi kayo. Message ko sa'yo ay, hanggat na nabubuhay ako, sa'yo lang ako. So we hold on and enjoy the ride. After all